guys. So, nag-wear na sila ng traditional dress. Grabe. So, parang... And I know, pagka bigay ka lang ng bigay, I know that God will see you, will see your heart. Naiyak ako. Shit. Sorry. Hi guys, good morning and welcome to my vlog. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano na din yung result after post-operation. And at the same time, ipapakita ko din sa inyo yung trabaho ko, kung saan ako nagwo-work, ano pa ba, yung daily routines natin sa hair care natin, and at the same time na yung skincare natin kasi parang hindi, I know that the scars will be there kasi kailangan talaga siya ng ibang procedure, but yun nga, yung ginagamit kong serum ngayon, I feel like it's really good kasi medyo nagla-lighten na yung skin ko compared noon. Yung sabon na binili din natin sa Filipino store, doon lang sa may Burjoman, hindi siya yung ganun ka-pricey, but it's really good. It's like a black soap, niacinamide something. So naka-help din na mag-lighten din yung skin natin. Ito yung itsura ng hair natin for today's video. Yeah, state of shock loss pa din tayo. And I'm now wearing a cap. Sorry, medyo madumi. I'm now wearing a cap and it's now advisable to wear a cap as long as hindi siya tumatama doon sa receiving area ng transplant. So normally ito nilalagay ko siya hanggang dito para hindi siya tumama. Yun lang naman, and may mga butas-butas para yung air ay papasok pa din sa loob ng scalp natin. And hindi ko siya sinusuot during working hours. So hindi ako nagka-cap. Only pag nasa labas lang ako. Kasi I feel like basta yun, I feel like so ugly. I'm sorry sa term. Doesn't mean that I'm looking down myself. It's just a natural feeling lang siguro para sa akin na. Ayan, and kailangan ko siya ng cover up kasi 'di ba, for 2 years kina-cover ko din siya using my hair system. So ayun lang, thank you so much guys. Andito ko ngayon sa Business Bay. Ayan, hindi po dito yung working place ko, but this is the Business Bay. Ayan, magandang area po tong Business Bay na to. Ayan, may ginagawa na namang building. Ayan siya. Pero hindi po yan yung working place ko. Nasa probinsya yung working place ko, and I will give you a bit glance kung saan ako nag-work. So tara, samahan niyo po ako. Guys, so andito na tayo sa working place ko. So ayan, dito ako nag-work. And yeah, so basically ito yung ito yung office ko. Saan ako nag-office? Yan dyan ay Toyota. Dito naman sa amin ay Isa Sale Alkirk Tobacco. Ganyan tayo mag-park para. And so dumating na tayo guys. So nakapark ako ng paganyan. Papasok na tayo doon sa loob. Grabing init. So ito yung entrance, office entrance. And of course, may UAE flag. Dun sa taas is logistics teams namin, operations team and sales team. And in muna tayo. Thank you. Welcome. Ayan. So dito, kung hindi napapansin, sa taas, accounts department. Ayan. Ito yung accounts department namin. Ito yung office namin. Dito ako nakaupo. Oh my God, ang kalat! Hi guys, and
Hi guys, it's evening time and ayan, it's evening time at naisipan kong magluto ng fried chicken. Parang natakam akong kumain ng fried chicken. Gusto ko sana kumain sa KFC. KFC? Malapit lang naman yung KFC dito sa bahay. Kaso, parang feeling ko, mas makakatipid ako and at the same time, mas marami yung maluluto ko. Marami yung makakain ko kung magluluto ako. Kaya, samahan nyo ako para magluto today. Tonight pala, this evening. Nag-grocery na ako kahapon. Hindi ko na pinakita yung pagko-grocery kasi may mga bagay na dapat, charot. Hindi ko na lang pinakita guys kasi medyo nahihiya pa akong mag-vlog sa loob ng grocery store. Hayaan nyo na. Pero, gagawin ko yung best ko para may pakita ko talaga kung paano ako nag-grocery, paano ko siya pinipili, nagbabasa ako ng mga content or yung mga, anong tawag doon? Yung label sa likod. Tapos, ipapakita ko din yung mga presyo, ganyan, para may idea kayo kung balak nyong manirahan dito sa Dubai. Hindi ko siya masabing nakakatipid kasi never naman din akong tumira sa iba pang bansa. However, yung mga napupuntahan kong mga bansa o nabibisita kong bansa, doon may magkakaroon ka talaga ng idea eh. For example, sa Europe o sa Australia, medyo pricey talaga. Kaya, pag kino-compare ko yung mga bilihin, mas swak dito sa Dubai. Ayun, so, tama na yung blah blah blah. At samahan nyo ako magluto. Tara! Ayan, so ito pa yung kusina namin, guys. And dito kami nagluluto, of course, kusina nga. Ito yung sa side ko. So, sa mga ka-housemates ko, yan din sa kanila dyan. Nakalagay yung mga condiments. So, ito yung sa akin, yung Black Decker. Ginagamit ko siya most of the time kasi wala talaga akong time masyadong magluto. So, nagpapasalamat ako dito sa nag-gift sa akin nung birthday. Ayan. So, meron kaming dalawang fridge. Itong chest type at isang stand alone. Chest type tsaka itong ref na ganito. Ayan. So, most of course, mga frozen products. Ito yung mga plato namin. Ito yung mga pagkain. Magkain to sa mga bata. Ayan. Ito yung chicken na minarinade ko na mga 10 oras. Ito nakamarinade. Fried chicken na lang naman yung gagawin natin. May nakita kong video kung paano niya piniprito yung manok. Kaya susubukan natin gawin yung pagprito ng manok. Namanghala ako kasi parang pwede palang gawin yun. Akala ko i-coat muna. Pero amazing lang. Tingnan natin kung gagana ba siya sa atin. Tara, simulan natin. Ayan siya guys. So ang ginawa ko lang, inaya ko lang yung nasa video. Nilagay niya yung buong crispy mix din sa mantika. Tapos doon mo siya ilalagay ulit. O doon mo ilalagay na yung manok. Ewan ko, baka para iwas dikit. Hindi ko gets yung logic. Pero ginaya lang din natin. Ang bango guys. Sobrang bango. Sobrang bango. Ulit! Habang naghihintay tayo maluto. Hindi ako nakatingin dapat dyan. Habang naghihintay tayo maluto. Ayan. So guys, ito pala yung day 39 na natin. Wow! Day 39 na tayo! Yan na yung tsura. Bala ko magpagupit. Siguro i-ano ko na siya. Isi-shave. Para magpantay. Dito. Number 1 siguro. Number 1 or 0.
Parang magpantay lang yung likod. Shadow lang. Pero guys, kung ewan ko kung makikita ko sa screen nyo, may mga tubo-tubo na siya. Yun nga lang parang isolated. Yung, ano bang correct term nun? Yung parang, hindi siya pantay yung pagkatubo. Kasi nga, siguro dahil nasa hair shock loss pa rin tayo. Okay lang yan. Trust the process, ika nga, di ba? Ayan. Habang naghihintay tayo, ay kakain muna tayo ng ating nilutong fried chicken. So, umiiwas na ako ngayon sa soft drinks, guys. Kasi, though, pupunta naman ako ng gym, nagbubog, pero feeling ko tumataba ako. Kaya, iwas-iwas muna ako sa mga ganong bagay. Pero hindi ko maiwasan yung yung kape. Okay na nga magkape. Basta hindi lang yung mga flavored drinks or flavored I like sodas, juice na high in sugar concentration. Ayan. As much as possible. As much as possible ay i-cut mo talaga. Ayan na siya, guys. Luto na. Parang effective yun na. May sunog lang. Yung isa. Pero effective siya. Brown na brown yung chicken. So, yun na yung gagawin natin sa susunod kung magpiprito tayo. Kailangan maglagay tayo ng harina din sa mantika para hindi siya magdikit. At brown na brown yung chicken natin. Ayan guys, so ito yung bago kong binili. Ayan. Parang sobrang malight, no? So, ewan ko kung mabasa nyo dyan, pero ito yung ingredients niya. Rich in biotin, keratin, caffeine, procapil, royal jelly, growth factor. Ayan, so gagamit natin yung shampoo na to. And of course, patuloy pa rin tayo sa paggamit ng ating minoxidil and finasteride. Yung 4 to 5 puffs in the morning and in the evening. Yung mga products na gagamitin natin at patuloy pa rin natin gagamitin hanggang sa ma-achieve natin yung 40% or 3 to 4 months na pag-iintay. I'm glad and I'm so happy kasi may nakikita na akong mga bagong sibol. Bagong tubong mga hair. Ang liliit pa nila, in fair. Hindi siya nabibigyan ng justice dito sa camera ko, sa phone ko. Pero pag chinecheck ko siya sa salamin, yun, may nakikita na akong mga maliliit-liit na tumutubo siya. So parang, totoo palang may tutubo. I'm really glad and I'm very happy. And today pala is a celebration pala ng Onam Festival ng mga Indians. And sa office namin ay may gaganaping celebration. Makikiselebrate tayo, though I don't have the traditional clothes because I really don't have time to buy. Kahapon kasi ang daming ganap. Sobrang stressful din talaga sa work. Even wala tayong damit na pang traditional Indian tradition, but we can still celebrate and have fun with them. So tara, samahan niyo ako. But before that, of course, papakita ko sa inyo kung paano pa rin natin lilinisin yung ating buhok. Guys, inuubos ko lang yung hair care lotion natin. So ito na yung pinaka last puff. Ito na yung pinakasagad. Sagarin na natin, guys. Kumusta yung mga araw ninyo? Wow, day 44 na tayo. Woo! Grabe. Hindi ako nakapag-film. Hindi ako nakapag-film. Yak! Hindi ako nakapag-video sa mga nakaraang araw kasi feeling ko kasi parang same lang. So, parang ang ginawa ko, at least 10 days na para at least may makita tayong medyo may result ng onte. Ayun siya, guys, di ba? O ako lang nakakapansin. Ginagawa ko kasi sa hair lotion, nililet ko yung scalp na mag-absorb at least
10 minutes. Ayan guys, dumating na tayo sa office. And tingnan natin kung meron bang ganap. Ay taray, may paano sila oh. Saglit, paano ba to? Thank you. Welcome. Ayun. So guys, mayroon silang sinasabit na mga palamuti. Taray. Dito din sa accounts, meron silang pag ganito. Kakapi lang tayo. Masyado pang maaga. Tarang, day 44. Hindi ko na na-videohan yung paglagay ko ng minoxidil and finasteride ha. Kasi nakalimutan kong i-video. Tsaka, glossy skin. Ayan, timpla lang tayo ng kape. Akit tayo sa aming pantry. And yes, ito yung aming pantry. So, pantry. Ayan. So, meron kaming coffee maker. Taray, may pa coffee maker. Meron bang laman? Meron laman. And so, nandito tayo sa office ni Madam. Hingi tayo ng coffee. Charot. I want this one. Aray, bongga naman ng Madam Arlene. Ito yung office ng accounts. Hindi ako na-satisfied dun sa kape ni Madam. Kaya nilagyan ko ulit siya ng isa pang tasang kape, isa pang kutsarang kape na Nestle Gold. Nescafe Gold. Lagyan ko din ng sugar kasi ayoko yung kape walang sugar. Hindi ko pa kaya magkape na walang asukal. Hindi ko na i-enjoy. Dati, ginagawa ko yun nung super duper strict ako sa diet. Pero ngayon, parang hindi masaya yung kape pag walang asukal. Kayo ba guys? Masaya ba kayo pag walang asukal o mayroong asukal yung kape? Comment down below. Char. Hi guys, welcome back to my channel and we are now starting to celebrate Onam. And that flower is so beautiful. Wow. And most of us are wearing the traditional dress. Yeah, so suot kaming traditional dresses. Ayan guys, so nag-wear na sila ng traditional dress. Grabe, so parang nagse-celebrate na talaga lahat dito. Ayan. Come everyone behind. Excuse me. Some of them get stand out there also. Celebrate. I'm taking photos, guys. Taking photos. You have a table of Kalima. Kalima Mahabali. Mahabali niya. Ang ganda ng bulaklak guys. So, very nice. Here guys, so binigyan na kami ng leaf. Ito yung kakainin namin. Charot lang.
Yes. Thank you. I'm here with Al-Shaman. Hi. Say hi to my vlog. Hi, Al-Shaman. How's your feeling? I know, Shazad. How you feel? It's good. Someone is Hi. That's Hassan. You're done? Hassan will teach you. How can we You have something in your mouth. Thank you. Alright. Mix the seat items Huh? What? Don't? Insert the seat items also. Do not mix? Ah, okay. So guys, ito na yung natanggap namin, guys. This is our honest promise by Lula Moss. Ayan, so, oh my God, ang daming sauce. Someone. Ang daming sauce. May maliit na saging. Why this is so small? So may maliit na saging. Yeah. That's true. And meron siyang ganito, guys. Crackers. And I think this is rice. Ayan, may rice po siya. So, ang daming choices of sauce ba to? Choices of sauce. And then may mga dessert. So, ang dami-daming condiments, guys, oh. Grabe. Ano to? Ayan. Yan so madami. So, namin siya. Prepare. Watch them how to prepare. How to prepare the food. Like this. Just put all the rice. And take all the side dishes here. Take all the side dishes. So you have to place it in. Is there a specific place for the dish? Wherever it is. Ah, okay. Oh, okay. Ang ganyan pala, guys, ang paglalagay ng ng pagkain. Parang ilalagay buong rice tapos yung bawat dishes lalagay siya. Parang is it like encircled in the rice? Ah, okay. Fully surrounded. Nice. This is sweet. Okay, so I will do my own arrangements po sa paano siya gagawin. बाकी पूरा मिक्स करना है. So guys, unahin muna natin yung rice. Lalagay yung kailangan buong rice. I will not go. Pero guys, nagsaseparate yung na rice. Bakit siya nagsaseparate? Next is itong mga gulay. Itong mga gulay. May faces na ito. Itong mga gulay lalagay. Yung hindi masyadong walang mga tubig. Hindi siya dry. So I place only not the dried ones. Ayan guys, nilagay ko lang siya pag ganyan. Hi Shazad. Hi guys and welcome back to my channel. At ngayon ay pupunta tayo sa gym. Sa gym tayo. Today's Friday, September 5. Holiday pala dito ngayon sa Dubai. And luckily, wala tayong trabaho. So we have a long 3 full day weekend. Long day weekend. Good morning po sa lahat. Time check, it's 9 in the morning. Makainit pa din. Outfit check. Ito lang po yung outfit natin for today's video. Ayan. Kita ba? Ayan. Sando lang tayo ngayon guys. Tapos
cup para protektahan at matago yung buhok natin for time being. And body check. Okay pa rin yung chan ko. Ay, anyway, yun lang. Punta na tayo dun sa kotse ko. Kaso nga lang, ay, so mainit. Pero, at least it's free parking today sa labas. Kaya pag uwi ko ng bahay, papark ko siya sa bahay. I mean sa harap ng building kasi sobrang init talaga. Oh my God. Grabe guys, sobrang init. Where's my baby? Ayan. Baby! Si baby Ellie. Elantra. Hi baby, good morning. How are you? So I need to make you clean pala. Sobrang messy mo na baby. I need to make you ligo. Ang arte, make you ligo. Ayan. Lagay ko lang yung stuff ko sa loob. God. It's so mainit and it's so messy sa loob ng car. Hindi ko pa siya napapalinis. Yeah. Yep, so I plan to make linis. Papalinis ko yung car. Saglit lang guys. Open lang natin tong... Ang arte ko! Shit. Sorry. Sorry guys, hindi talaga ako ganito. Arte lang ng cup, sabi ko. Okay, grabe. Sobrang init. Kita ba ako pa? Hirap. Anyway, since mag-drive lang muna ako, ito ko na ilagay. Tayo ng gym. Parang i-ano ko. Hi guys! Ayan, nakalimutan ko mag-outro. Welcome back to my channel. Ayan, galing ako ng gym. And ako doon, nag-cardio. At the same time, isolation man tawag doon. Isolation exercise for my biceps. Tapos, hindi ko na siya vlog kasi camera shy pa din ako, to be honest. But somehow, nagiging mas komportable na ako ulit. Ayan, compared nung mga unang pagva-vlog ko. After that, nagpunta ako ng Burjuman Mall para magpalinis lang ng sasakyan. Then at the same time, ay nagpunta ako ng Rise Me Up para kumain ng agahan. At saka nagkape na din. Nagpunta ako ng Pinoy supermarket to buy some stuff, some lotions, yun, skincare. Then bumalik na ako dito sa bahay. Thank God dahil walang bayad yung parking sa baba ngayon kasi it's holiday. It's Prophet Muhammad's birthday. Sineselebrate siya dito sa UAE. Pero hindi lahat ng Muslim countries nagse-celebrate. Ang alam ko, ang Qatar, hindi ata sila nagse-celebrate. Or, I mean, not celebrate, like, hindi ata sila nag-holiday. Unlike dito sa UAE, every year ay may one-day holiday talaga. This is my day 45. Day 45 na siya, guys. Ayan. Day 45. Ito na yung day 45 natin. Grabe, no? Ang layo, hindi pa sa malayo.
I can't believe na nandito na tayo sa stage ng day 45 at tsaka parang fresh pa rin yung experience ko dun sa Smile Hair Clinic. And I'm so thankful to the Lord because um, hindi lahat kasi, hindi naman kasi lahat may resources to do to do a surgery. And it really cost me at some point, not that much, but I can say it's quite ang tawag dyan, significant amount. Pero iniisip ko na lang talaga na since my birthday is coming on October, and at the same time inuuna ko na yung sarili ko, especially yung physical aspect ng buong pagkatao ko. This may be sound like parang ang babaw, but you know what, as long as naniniwala ko na as long as para to sa ikabubuti ng sarili mo, to uplift your confidence, and at the same time kung wala ka namang inaapakan tao, and if you have the resources as well, gawin mo kung ano yung ang magpapasaya sa'yo, kung ang magpapa-improve pa sa'yo. Ayun, nagkausap nga kami ng amo ko, si Ma'am Arlene, kahapon during the Onam celebration. I know, sorry. It's not during the Onam celebration. The day before the Onam celebration. Kasi siguro napapansin niya na madalas yung pagta-travel ko, and puro ako waldas. Waldas. Pero yeah, waldas in a sense na naging responsable naman din ako. So I pay my bills, I make sure na nakakabayad ako ng utang, and at the same time nakaka-pay ako ng mga bills sa sasakyan. Dalawang sasakyan ko, guys, dito at saka sa Pilipinas. May insurance, may condo. I make sure na bayad yon, hindi pwedeng hindi. Hindi lang condo dues, ang dami pa. Last time, nagbayad din ako ng insurance ng car, both cars. So, sobra talagang squeeze yung money ko. Kaya, to be honest, wala talaga akong savings. Wala akong savings, pero yung mga perang pinaglalaanan ko, like sa condo, yun na lang din yung pinaka-savings ko. Kasi at least, may nakikita ako sa kinikita ko. And yung sa makasasakyan, grabe no, na-realize ko na need ba talaga? Well, dito sa Dubai, for me, it's really need or needed. Tama ba? A, need or B, needed. Kasi malayo ako sa office ko, and at the same time, as a senior credit controller, may mga pagkakataon talaga na I have to visit customers. And ang hirap po pagka wala kang sasakyan o sariling sasakyan. Doon naman sa Pinas, since it's my mom's dream to have her own car, so I decided, okay, why not? Why don't you grant the wish of your mom? Kasi I find it like it's not an investment. It's like it's a happiness for me to see that my mom as well is yung nakaka-feel siya ng kasiyahan. So ayun. And I know pagka bigay ka lang ng bigay, I know that God will see your heart. Naiyak ako. Shit. Sorry. I know God will see your sacrifices. Hindi nakakalimot ang Diyos sa mga tulong na naipaabot mo sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Kaya
Huwag kang makakalimot sa sarili mo. Alam ko, you're doing your I know you're doing your part, you're doing your very best to be responsible, which is ganun din yung ginagawa ko. As much as possible, na maging mabuti akong tao, maging mabuti akong anak. Kasi, laki po ako sa hirap. Hindi po marangya yung pamilya ko. Ah, sorry. Kaya siguro may mga tawag nga daw nila is sugat ng kahapon. Well, pwede. It might be. Or B, it may be. A, it might be. Or B, it may be. Pero para sa akin, I'm now in a stage that siguro I'm reaping what I saw. Kasi before I saw sacrifices, I saw prayers, even finances, sa liit ng pera ko. I will share one example. Laki po ako sa church. Sa mga hindi nakakaalam, though ganito lang ako minsan, pero laki po akong church. It's a Pentecostal church or born-again Christian church. You may say that. And there is one time when I was like second year high school, nagpunta kami ng Manila kasi may conference that time. Second year college. May conference doon sa Manila. And I know not everyone will believe on seeding, but I believe in seeding. Yeah. So, I don't have money that time. But my heart really wanted to seed. Really wanted to give. And I don't have anything. Like, I asked God, Lord, I don't have anything. Wala po ako. I don't have money. Pero gusto ko pong magbigay. Gusto ko pong mag-support. Then I don't know, out of nowhere, si Lord nag-impress sa akin na, give your phone. And during that time, that's Nokia. I forgot the model, but it's a bit expensive. Why I have that? Because it's a gift from my mom. Na second hand siya na phone. It's a gift from my mom, and that's my second phone. Kasi yung first time na nagka-phone ako, Nokia 3310, high school, ninakaw yun eh. Tapos after that, hindi na ako nagka-phone. Nangihiram lang ako ng phone. And then, nung college, nabigyan ako ng phone ulit ng mama ko. And that's second hand. Tapos yun yung ni-press ni Lord sa akin. Ibigay ko lang. Iyak ako na iyak. Grabe. Sobrang iyak ko. Sabi ko, Lord, parang hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ni mama pag nalaman niya ibibigay ko. But I listened to God. So, binigay ko yung phone. Hindi ko na kinuha yung SIM, hindi ko na kinuha yung... Kasi dire-diretso na. And one thing that I'm praying, isa lang yung pinagpipray ko. Salvation ng tatay ko. Salvation. Hindi pa yun hindi pa yung karangyaan, sana yumaman ako, or kung hindi man yumaman, magkapera ko. Hindi yun yung pinagpipray ko that time.
it's still vivid in my mind that what I have prayed during that time is the salvation ng papa ko. Which is thank you Lord, kasi tinanggap niya si Lord, si Jesus as his Lord and personal Savior, at naging active din siya sa church. Namatay pala yung dad ko sa accident when I was that's 2011, a year after the conference, if not mistaken. And marami pang mga seeds na tinatanim ko, mga pledges. And when I look back, sabi ko, Lord, always keep me grounded. Kasi minsan nakaka-feel ako ng, bakit ang hirap ko pa din? Bakit nagiging sapat lang yung pera ko? But no, hindi pala. Naging responsible lang pala ako. Kasi I pay all the bills as much as possible. Babayaran ko lahat ng bills. Na may nabasa akong post ng kaibigan ko na it doesn't mean that you don't have a savings. It's just that, yun na lang yung thought, it's just that you are responsible enough to pay all your bills. So parang sabi ko, thank you Lord sa provision. So parang sabi ko, hala, grabe, Lord. Now, andito na ako sa Dubai, magta 10 years na ako. I'm living a life that is really far from what I used to. Grabe. Nakakain ako ng mga masasarap na nakakapag-travel ako. Nakakapag-drive ako ng car. Nakakapag-invest ako sa sarili ko. So, kaya iniisip ko that I am reaping what I sow. If you reap goodness, if you sow goodness, you will reap goodness. Isa sa mga pinapaniwalaan ko talaga that I will take hold this is my life verse. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Always remember that God has a plan for your life. No matter what. It might not be your plan, but if it is the plan of God, for sure it is always good and it's always for the best. Ayun, may mga plano ako. Like, I plan to go to Australia. Gusto ko mag-aral doon. Gusto ko magtrabaho doon. I plan to do this. But I don't know at some point why it is not fulfilling. Fulfill. But hindi siya na-fulfill. Kaya sabi ko na, Lord, dinidesire ko to. But parang hirap. But parang hindi siya... Ba't hindi mo siya binibigay sa akin? And then I need to look back again and remember all those seeds that I planted. Sabi ko, your one day will come. Your one day will come. Always remember that your one day will come. After that day will come, then you will have another one day. Yung mga gusto pang plans ng Lord sa buhay mo. So, sabi ko, yes. My one day already came. Yung nakapag ganito na ako. May mga budget na ako sa skincare. Nakapagbigay ako ng sasakyan ni mama. Napapunta ko siya dito. Those are one of my one days. So what I'm trying to say is always remember those
those things na dinidesire mo na plan din pala ng Lord at binigay sa So always go to that and make it as a reference na always be grateful. Be grateful. Let's always be grateful. Ganyan. So grateful ako kay Lord. Thank you, Lord, kasi I still have the funds. And sana, Lord, hindi po ako maubusan ng funds. You're my source. Yun. Ayun lang, guys. Thank you sa pakikinig. I know medyo OA siya pakinggan. But that's the one thing that I want you as well to remember, na ang plano ng Diyos ay mabuti. Ang plano ng Diyos ay para bigyan ka ng maayos na kinabukasan. Let us always trust His will. Yun lang. Maraming salamat sa inyo at sa pagsama sa akin. Naway maging aral at leksyon din ito para sa ating lahat. At don't stop dreaming. Let us not stop dreaming. And sabay-sabay nating abutin yung mga pangarap natin. Maraming salamat. And this is Alfie. Joy to the world. Bye.